you so much. Kanina, dito si Rudy Ila. Well, anyway, tingnan natin. Sabi nga niya, sabi ni Senator Robin, di niya daw tinakas, isinakay niya lang. Pinalabas niya lang ng Senado. Diba? Pinalabas lang, Fernando Doynog. Diba? Doynog, oh. Diba? Hindi niya tinakas, di siya na nagmamadali. Isinakay niya lang papuntang Makati. Hinatid niya kasi wala sasakyan. Na para bang walang issue. Ganun lang. Oh, diba? Ang galing talaga. Galing. Diba? OMG, wala akong sounds. Animal lover from Indianapolis. Sorry, Sir Leonardo. Wala pala akong sound. Naka-off pala. Kung di ko nabasa yung message mo, di ko alam na wala akong sounds. So, maraming salamat, attorney. Ito, guys, no? Bagong topic ni attorney, mga staff daw ni Robin Padilla, Ma'amsat, pinapapirma para tumahimik. Oh, bakit kaya? Vancouver, si Arnel Mapanoo from Vancouver, Tico. Room shop. Itong baby natin dito na MIB. Marie, Chris. I'm only watching you, ma'am. Is reply. Whatever. Maraming salamat. Hindi na ako sasabihin ng sir or ma'am. Marcel Castillo. Wait lang. Ito. Basahin natin to. Basahin ko mo to. Tony Claire, kamusta mo naman ako? Jenny Ramos. Hello, Jenny. Jenny, di ba meron kang pinapaano sa akin? Meron kang pinapatanong? Right? Sige, sabi ko, Addictus Rex, paki-contact si Jenny. Alam ko meron siyang concern eh. Pakilang. Okay, mga klip, basahin natin to ha. Sa Abante, lumabas to eh. Agustin Mondragon from my Mrs. Zenny. Ay, Ma'am Zenny. And Ma'am Zenny Mondragon. Good. Permas. Di umano ha. Yan, may 21 to mga klip. Binusalan. Nagpapirma umano si Senator Robin Padilla na non-disclosure agreement. NDA sa kanya mga staff upang hindi nila maikwento ang mga pangyayari sa putukan sa Senado noong gabi ng May 13 at ang pagsama ng senador sa pagtakas sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam mo mga kaklit, ito totoo, tingin ko to ha. Kung hindi lumabas yung video nito, kung kayang itatago. Kung kayang itago alam niyo kung bakit? Bistado sa kasi CCTV. Tinanong na siya. Right there and then. Ni Tita Mel. Tinanong kung siyang kasama. Ayaw niya magsalita, di ba? Pero inamin na to ni Sergeant at Arms. Plus, kaya na sila yung magkasama. Pero, since wala pang lumalabas sa CCTV, hindi niya sinasagot. Ang tanong, ito ang tanong. Sabi mo, ano lang to? Sinamaan mo lang, hindi mo tinakas. Di ba? Sinamaan mo lang, di ba? Ay, bakit ayaw mong sabihin kay Tita Mel? Hindi mo agad dinulga na ikaw yung kasamang tumalilis. Isang ba to? Ba't hindi mo agad pinaalam? Hindi ka nagpaalam. Man lang. Diba? Sa mga nakabantay dyan, na PNP, Marines, na lalabas kayo ni Senator Bato. Siyempre, kakatwiran yan. Wala naman dahilan para magpaalam eh. Oo nga. Yun ang alam nyo. Pero bakit kayo nag-protective custody? Diba taliwas? Taliwas ay binigyan yung protective custody. Kaya nyo naman palang ilabas. Bakit dyan siya natulog? Bakit dyan siya pinatulog? Tama. Binigyan niya yung protective custody. Pwede naman pala lumabas. At walang masama. Walang bawal. Bakit kayo nag-overreact? Diba? Bakit kayo nag-overreact? Kung sa tingin nyo, tama naman yung ginagawa nyo. Kung sa tingin nyo, hindi siya uhuli ng NBI, bakit nyo kinalong? Kung sa tingin nyo, dapat hindi siya i-arrestuhin, bakit kayo nagbigay ng protective custody? Bakit yun dyan pinatulog? Bakit siya humihingi si Senator Bato? Ba't humihingi siya ng people power? Rather, peaceful rally. Bakit nyo, di ba kung wala naman siyang dapat katakutan, bakit nyo pinaputukan yung NBI agent? May sense ba yun mga kaklit? Kaya nyo naman palang ilabas anytime eh. Bakit kailangan makapagputukan yung Sergeant at Arms nyo doon sa NBI agent na nasa GSIS? So ngayon, kahit binanggit na, kahit medyo booking na ikaw ang nagdala kay Senator Bato, tikom ang bibig. Diba? Pero, diba? Nung nakita nila yung video, sinabi niya, hindi naman AI yun eh. Diba? Kung in good faith ka, kung in good faith si Senator Robin Padilla, bakit kailangan mong itago? Bakit kailangan mong itahimik or wag agad umamin? Sabi niyo yung ginagawa niyo naman diyan ay naaayon sa batas at naaayon sa rules. Hindi ko lang makuha mga aktil kung bakit kailangan itago pa niya. At
Ito ang tanong. Lumalabas na alam nila na magkakaroon ng putukan. Diba? May ganung news mga kaklir eh. Napin ko nga. Hindi rin kanina eh. Napin ko lang ha. Duduktong lang natin dito. Malamang nabalitaan nyo naman yan kanina. Hanapin natin. Okay. Saan ba siya? Live. Political live tayo. News. Ayan. May 22, di ba? Okay. Hanapin natin dito. Ito. Ayan. Natin ha. Wala. Punta tayo dito mga kriyo. Sa barilan sa Senado noong May 13 ayon sa mga nakalap na impormasyon ng bilyon Kung isang linggo, bumasa. Dilya. Let's see. Mariing itinanggi ng kampo ni Senator Robing Padilla ang umano'y non-disclosure agreement na pinapirma niya sa kanyang staff. Yan ay para hindi raw maikwento ang mga pangyayari sa barilan sa Senado noong May 13 ayon sa mga nakalap na impormasyon ng Bilyonaryo News Channel. Sabi pa ng Bilyonaryo. informant ng BNC na bago ang insidente, humingi ng petty cash sa finance officer si Attorney Rudolph Philip Jurado, ang chief of staff ni Padilla. Kailangan daw kasing makabili ng first aid kit. Ay? May petty ka siningi? Para sa first aid kit? Nagkataon ba yun mga kaklir? Kung magkakaputukan di dapat may mga sugat-sugat kunwari dyan, dapat gagamutin. Nagkataon lang yung first aid kit? Tapos putukan? Dahil nga sa mangyayaring putukan, Nagpabili ng first aid kit dahil sa inaasahang putukan. Ulitin natin. finance officer si Attorney Rudolph Philip Jurado, ang chief of staff ni Padilla. Kailangan daw kasing makabili ng first aid kit. Dahil nga sa mangyayaring putukan kinagabihan, pinasinungalingan ni Jurado ang mga paratang. Namataan pa si Jurado na nagbibigay panayam sa Senate media bandang 9 p.m. noong May 13. Bandang 7:45 p.m. Kalmado lang naman siya. Kalmado siya. Ni Jurado ang mga paratang. Namataan pa si Jurado na nagbibigay panayam sa Senate media bandang 9 p.m. noong May 13. Bandang 7:45 p.m. ang nangyaring Senate shooting. Ani Jurado, nagpaalam pa siya kay Padilla na pauwiin na ang mga staff bago pa man mag-alas 7 ng gabi. Yan ay dahil baka raw magka-lockdown ulit sa premises noon. Bakit alam nila magla-lockdown? Diba? Bakit nila alam na magla-lockdown? Hindi naman nagkomento si Jurado sa mga ulat na nagpasok umano ng mga mahahabang baril sa Senado ang staff ni Senator Padilla nung araw ng barilan. Dapat makita sa CCTV to. Kaya lang, hindi mo alam kung saan nakalagay yung mga baril, kung mga long firearm to. Tanong natin dito, yung Scorpion ba yun? Yung dala ni ano? Kanino yun? Yan sa mga bagong pasok, shout out sa inyo Mavsat. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Diba? Kaninong baril yun? Yung dala ni ano? Ito nga, hindi ko alam kung na, please mga kliro, hindi ko na napansin to eh. Yung bang baril ni Aplaska na surrender na? Kasi may Scorpion, parang may iba pa siyang dalang baril na ginamit eh. Iginiit naman ni Padilla Oops. Okay. na hindi sila tumakas ni Senator Bato de la Ano kaya yung dala na yung blue na yun mga? Rosa mula sa Senado pagkatapos ng barilan. Nakalabas daw sila ng maayos sa harap mismo ng mga pulis, security personnel at mga CCTV camera, kaya wala umanong basihan ang mga akusasyong umiiwas sila sa mga otoridad. Ayun yung ngayon ng checkpoint eh. Ayun yung checkpoint, diba? Dapat malaman yan, yung baril. Wala rin daw ipinakitang local warrant ang NBI o PNP kay De La Rosa. Paano, Tignan nyo to. Wala din daw pinakitang local warrant. Diba? Clear. Hindi kayo yung magpapasya niyan. Supreme Court nga walang TRO eh. Diba? Sila yung gumagawa sa sarili nila ng TRO. Nanguna pa sa Supreme Court. Diba? Kahit nga siguro may local court na warrant yan, hindi niya makikita dahil tumakbo. Yun nga yung tanong sa Sdrilon eh, paano masisilbi ang warrant dyan kung tumatakbo at ay kinakanlong nyo? Diba? Unang iniulat ng BNC na mistulang Plan B ang naging pag-exit ni De La Rosa sa Senate premises. Kasama si Padilla, Plan A umano ang paggamit ng lagusan. Kaya doon dapat tabuyin, dapat tanggalin, dapat maalis sa mga NBI dyan, dapat awayin ng NBI. Ganun ba? Dapat awayin ng NBI para mawala. Para mawala.
mula Senado patungo sa katabing gusali ng GSIS, ayon sa informant ng BNC. Sumabay daw si De La Rosa kay Padilla pauwi dahil wala umano itong sasakyan matapos ihatid lang ng kotse ni Senate President Alan Peter Cayetano. O, di ba? Di ba labas-masok siya? Sabi, pwede. Bakit wala siya sasakyan? Bakit kailangan sumakay siya sa ibang mga senador na ayaw magpa-checkpoint? Ayaw ma-subject sa pag-checkpoint. Di ba? Patrick Biones, Allen Valencia, yung ano shout lang, out. yung plain view na search. Ayaw nyo eh. Di ba? Di ba? Ayaw nga nyo yung mga taga-NBI na nag-check, gumagawa ng checkpoint sa mga, lalo-lalo na, magsisearch, plain view, sa sasakyan ng senador. Di ba? Bago ang insidente, dinala raw ni Padilla si De La Rosa sa Makati kung saan may sasakyan itong sinundo siya at hindi na raw nagtanong pa si Padilla kung saan patungo ang Kitang-kita, di ba? Kitang-kita. kapwa senador. Hindi raw matanggap ni Padilla na tawaging fugitive o pugante si De La Rosa. Hindi ikaw na ang DOJ. Di ba? Kasi talaga lahat ng bagay na papabor sa kanilang mga kaalyado, gagawin nila yun. Mga clear. Pero anyway, sige. Ang masama rito, mga nagtangka din naman si Senator Robin na huwag sabihin ang katotohanan. Nagtangka siya. Sa mga news, sa mga nagtatanong sa kanya sa media, hindi siya agad sumagot. Di ba? So, nandun yung parang kasama siya doon sa non-disclosure agreement na wala magsasalita hanggat hindi nabubuking. Nabuking eh. Kung wala yung video na yon, wala, mga clear. Baka naman din niya in-expect kasi baka din nila in-expect nandiyan yung CCTV kasi may nagsabing tago niyo yung CCTV. Diba? O ayon sa nakalap ng mga source, basahin natin ito, lakihan ko ha. Ayon sa mga nakalap ng source ng online news politiko at billionaire news channel, isang nangangalang Jean Alia Robles ang nakasama umano ni Padilla de la Rosa, ay yung babae, sa paglabas ng Senado noong alas 2:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Si Robles ay dati nagsisilbi sa Armed Forces of the Philippines at naging Foreign Service Officer Class 4 ng Department of Foreign Affairs noong Enero 2019 sa panahon ni dating Pangulong Duterte. AFP. Sinabi ng source na ang NDA ay pinapirma sa mga staff noong Marso 14 matapos ang nangyaring putukan sa Senado. Tahimik kayo ha, wala kayo alam ha. Napag-alaman pa na bago ang insidente, inutusan umano ni Padilla ang kanyang mga staff na hakutin ang mga mahahabang baril papasok sa Senado. So, nasa kotse niya to. Sasakyan umano ni Padilla ang ginamit kaya walang kahirap-hirap na nakapasok ito sa parking area ng mga senador at mula doon ay nagdiskarga ng mga mahabang armas. Uy, hindi nag-ano to ha? Wala sa dito yung lawyer ni Padilla. Diyos ko, Senator Lord. Padilla. Ayan o. Hindi ito maano kasi bakit? Ang daming armas niyan, mga clear. Pati mga Duterte, maraming armas. Dapat kasi pinagbawal yung mga to eh. Ang batas na to para magkaroon ng collection, mga clear, ipinapasa ni dating Pangulong Duterte. Panahon niya. Para magkaroon ng parang collector's item na lang ang baril. Tignan yung mga collection ni dating Pangulong Duterte, ni Vice Presidente, ni Pulong, ni Baste. Kinahaponan ay maagang pinauwi umano ng Chief of Staff ni Padilla ang kanilang finance officer pero bago ito umalis ay hininga ng petty cash para pambili ng first aid kit dahil sa magkakaputukan later. Diba? Handa, mga clear. Kaya petiks-petiks lang. At nung umakyat sa hagdan, hindi niya na pinasunod yung media. May nakapagsabi naman umano sa mga staff na mababaliwala ang NDA kapag inimbestigahan ng Department of Justice ang mga staff ni Padilla. Anong tinatago? Kung totoo to anong kailangan nyo itago? Kung sinasabi nyo naman tama lahat ang ginagawa nyo dyan, ba't kailangan magtakipan? Pati yung pagpapatakas kay dating Pangulong, kay Senator Bato, pati yung pagpapatakas kay Senator Bato, sabi nyo walang mali, ano ba't yung tinago? Nakarating din ang impormasyon na noong Miyerkules, nagpahanap ng abogado si Padilla dahil inaasahan niyang iimbestigahan siya at ang kanyang mga staff ng DOJ dahil sa insidente ng putukan at ang pagtakas ni De La Rosa, lalo pat kita-kita sa video na kasama niya ang senador at isang babaeng natukoy na si Robles. Nakipag-ugnay ng abante sa opisina ni Padilla pero tumanggi itong magbigay ng komento. Mga clear. First aid, petty cash, first aid, nagkakaputukan, nagkaroon na ng disclosure agreement,
pero itinanggi, pero yung pagpasok ng baril, hindi nagsalita ang kanyang abogado. Mga kakilala. I just built a budgeting app. What? How? Base 44. Look, it pulls all our expenses into one place and breaks down spending. So, ano ang papel ni Senator Robin Padilla sa ganitong mga klaseng gawain? Tandaan natin mga kaklira, convicted to. Nagkaroon lang ng absolute pardon. Conditional pardon binigay dito ni Ramos, mga kaklira. Pero ngayon, senador na sa kagagawan ni dating Pangulong Duterte. Siya ang nakapagbigay ng lisensya sa kanya para siya makatakbo dahil sa absolute pardon na ibinigay. Kaya ganun kalaki ang kanyang utang na loob dahil lumalabas mga kaklir na wala na siyang naging kaso. Nabura yung effect nun. Diba? Balik sa kanyang pagiging dating ordinary, isang malinis na citizen. Yan, walang record. Kaya yan, kolekta pa rin. Imagine nyo mga kaklir, ha? At the time na conditional pardon pa lang siya, ang dami ng violation sa pangungulekta ng baril, ha? Pwede siya nakasuhan ulit, ha? KC Cobb. Thank you so much, KC Cobb. Sa sticker. Vian Zeus Polistico. Salamat, attorney, sa pagbati sa pagkakamusta online. Thank you. Thanks sa sticker. Vian Zeus Polistico. Sana tama. And Cherry Blossom. Ang tapang ng taong niyog dati ngayon nagtatago. Ang tapang nun, taong niyog dati, ngayon nagtatago. Ay, teka lang, may papakita ko. Saan nandito pa kami? Tinanggal ko yoto. Sayang. Pero dito kanina mga kaklir, eh. Tingnan, hanapin ko, ha? Pero kanina, eh. Sila Karen Davila, eh. Sinabi, ang hirap kasi dito sa mga nagtatapang-tapangan. Di naman pala matapang. Yan yung sabi. Oo, nakita ko yun, eh. Problema, nagtatapang-tapangan. Yung pala, hindi naman matapang. Yun, ang sabi ni Karen Davila. But anyway, nakita natin mga kaklir, ha? Meron daw. Ha? Agreement na pinimahan ang mga, sana maimbestigahan to, ha? Para tumahimik. Ha? Para hindi DOJ. Nag-iimbestiga pa yung DOJ. But anyway, siguro kalagdagan to, no? AFP. Hindi ko na alam kung ano pa to. Active pa to. NBI. Sasabihin na, ba't NBI? Diba? O, PNP. Ano naman pwede itong tignan? Ha? Okay, itong babae. Saka itong mga staff daw, di umano, na nais busalan ang mga bibig patungkol sa totoong pangyayari. Diba? Pinapatahimik ba yung mga staff ni Robin Hood? Naku po, Diyos ko Lord, Rudy, pinapatahimik mga kabsat. Alright, maraming salamat, Attorney Claire Castro, at saka sa lahat po ng ating mga nanood ngayon. Ayan, shoutout, nandyan si Vanessa Cartas. Shoutout sa iyo, Vanessa. Ay, kiki. Weedy nga, Attorney Claire. Kung true yan, grabe. Kaya nga, sa Leonardo, no? Ibang klase talaga. O siya, last topic tayo. Ito na po yung final topic natin. Itong may iwan sa ating live stream. Bago ko siya i-cut bukas. Ito yung iiwan ko. Here we go.